Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is Crypto Champ Trader. So medyo iba yung content ko ngayon pero related pa rin sa crypto or about sa trading. So syempre, first come, first serve. Kung sa community ko muna to share bago nyo pa to nakita or napanood dito sa YouTube. So random to na February 21 around 7 a.m. nung nag-analysis ako or nagre-research ako sa BTC. Pero may na-browse ako about kay Punch. Kilala niyo ba si Punch? Yung monkey na merong, yung baby monkey sa Japan na meron ding ah, monkey stuffed toy na hawak. So ito yung sabi ko sa community. Siya yung monkey na viral sa Japan, tapos may teddy bear din siya na monkey. So worldwide yung attention na nakuha niya, and who knows, gawan siya ng crypto coin. So, gaya ni Peanut USDT, familiar kayo sa Peanut, na galing sa viral na spiral. And si Mudeng, na galing sa baby na hipo. So, diyan nagsisimula yung meme token. Sorry, ano, may sipon ako. So, isi-search ko si Peanut USDT para makita niya yung ginawa ng coin na to. Potential meme token. Weekly. Ayan, nakita niyo yung pinump niya. Okay? So, sa iba, sa OKX, para makita yung history dito or kaya sa spot. Ayan, yan yung pinump niya and may price pa siya dito. Nabubulol eh. Si Mudeng. Okay, yan yung pinump ni Mudeng. Kuha tayo sa spot. OKX. Yan, sa iba. MXC. Ayun, galing siya doon, si Mudeng. Yan yung pinump niya. Ngayon si Punch, wala siya dito. Okay, wala pa siyang coin. Let's see. Punch, USDT. Hindi siya to. Ito ba siya? Hindi siya to kasi December pa yan eh. Si Punch, nag-start lang siya lang February. So, yun yung sinabi ko sa community. So, by the way, disclaimer, I don't recommend you to trade this kasi very risky yung meme. Pero information lang to para alam mo kung ano yung nagte-trend at ano pa yung magte-trend sa mundo ng crypto. Wait lang. Ayan, kahit sinisipon ako, tuturo ko sa inyo to kasi um, gem to. Pag sinabing gem, kailangan makuha niyo siya right away. And sa mga menti ko na manonood diyan, shoutout sa inyo. Pasensya na, pass muna si teacher baka mahawa kayo. So yan, I don't recommend you to trade this kasi very risky, okay? Kaya minsan ang important ng never ending study or pag-watch ng video sa mga contents, whether trading related or ano man yung field na inaaral mo, or pagbabasa ng content, huwag niyo sabihing alam ko na yan agad. Kasi baka may mapulot ka na information or may ma-miss out ka na gem. Okay? So, ito example, yung sa Watcher Guru. About sa US news yan. Then, ito yung nilapag na news. Ito yun, yung kay Trump. Okay? So, nandito si Watcher Guru. And ito yung news about UFO. So, ayan na yung date, February 20, na post ng 9:18 a.m. Just in, President Trump orders government to release classified files on aliens, UFOs, extraterrestrial life, and unidentified aerial phenomena. So, ayan ay keyword. Aliens, UFOs, extraterrestrial life, unidentified aerial phenomena. So, yan yung kanina nasa community. Yan. So, ayan yung gem. Look for keywords like aliens, UFO. Ayan, pinakita ko sa inyo kung kailan siya posted, February 20 at 9:18 a.m. Then syempre, pag worldwide attention yung na-reach ng post na to or ng keyword na yon, most likely may meme na gagawin para dun sa token na yon. So, eto yon. If it gets viral attention, mostly gagawa niya ng crypto. Lahat na talaga ginagawa niya. Almost dead na tong coin na to. Ayan. May coin na alien. Okay? Nag-start na ng February 5 pa ata. Pero, ay February 15. Pero, exactly, February 29 a.m., nag-pump tong coin na to. Sa tingin niyo, bakit?
eh, hindi ito yung coin na tinutukoy ni Trump. Dahil lang sa word na aliens, okay? Meron kasing mga investor na or mga gambler sa market na mag-i-invest sila dito kahit hindi ito yung specific coin. Imagine ngayon lang sinabi ni Trump yon ng February 20, pero itong coin na 'to na-release na ng February 15. Most likely hindi ito yung coin na yon. Pero nung time na pinost yun ni, Watcher Guru na sinabi ni Trump, Feb 20, nag-pump 'tong coin na 'to kahit hindi ito yung coin, okey? So, almost dead na yan pero nag-pump pa rin siya dahil sa word na aliens dito. Next, as so, ito yung tunay na alien. Another coin, tignan niyo kung kailan ginawa ng coin, February 20 around 10:25 PH time, PM, okay? Ito yung coin na alien na related sa post ni Trump, okay? Hindi yung kanina. Pero pansin niyo, dalawang alien yun na nag-pump. So, itong pump na 'to, tumaas 'to ng almost 15,000%. Okay, tinuro ko lang sa inyo kung paano kayo makaka-early by searching the relevant point based on news. So again, disclaimer, do not buy any of this. Focus on trading. Ang importante, matutunan nyo muna yung knowledge, learn before you earn. Okay. So, balik tayo kay Punch. Um, Siyempre, ito yung mga prompt ko kay ChatGPT. Do you know Punch viral baby monkey in Japan? Okay? So, is Punch. Then ito yung tanong ko. When was the first post about Punch the monkey before it gets viral? So, according to Wikipedia, February 3, 2026 sa Twitter, nag-post yung owner shared video Punch with his stuffed toy, and that post began getting serious views, 100K in a couple of weeks. So, February 3, yung first post ni Punch, yung monkey. Pero dito sa deck screener, ito yung Punch na nakita ko. Siyempre, sinearch ko agad. Deck screener. Oh, ayan. Ayan yung aliens, top 3. Ito si Punch, top 2. Okay? So, kung tinignan ko kung kailan 'to na-post. Na-post 'to February 5. Ngayon iko-confirm ko bakit February 3 yung, um, kine-claim nitong Wikipedia na na-post. So, yung February 3 pala yun, post lang yun na about sa, kay Punch and sa staff toy niya. So, tinanong ko ulit, okay, for February 3, what are the other dates posted? So, ito yung timeline. February 5, 2026. Ichikawa City Zoo made an official post on Twitter about Punch and his attachment to the stuffed orangutan toy, which quickly spread online and helped spark his viral popularity. Ito na yung official sa um, post ng Ichikawa City Zoo. So, wait lang. Check ko lang yun dito. There was, yung una, user lang siya. Pero ito, official post na lang, Ichikawa Zoo. So, syempre, gusto kong i-verify kung na-post ba talaga na February 5, 2026. So, ang tinanong ko, what is the official Twitter account of Japan's Ichikawa City Zoo? So, ito yon. Ito. So, i-search natin. Ayan, kita nyo? 2 hours. Republicans against Trump. Viral na viral siya. Bakit? Lumalabas siya sa FYP kahit hindi ko naman sinesearch tong punch na to. Okay? So, oh, ito pa rin. Oh, puro ganyan, Shibo. Iba-iba yung content, di ba? Pero about monkey. Kaya makikita nyo to pag nag-open kayo ng social media account, kusa siyang lalabas sa FYP nyo kasi viral siya. So, search natin yung Ichikawa Zoo. Ito, yung official account. And yan na, post sila about kay Punch na may monkey na teddy bear and ngayon pinipilahan siya, 'di ba, para makita. Kasi viral attention yung nakuha niya. Pupunta tayo sa February 5, 15, 9, 8, 7, 6, 5, kung meron pa dito latest.
Okay, wala na. February 2 na 'to. Ito yung gusto ko makita niyo. No comments, 9 share, 9 repost, 159 heart, 37K view. 4 comments, 225 reposts, 2.2K hearts, 65K. Ayan, nakikita niyo. Pero pagkadating dun kay, Punch, 255 comments, 10K repost, 80K, 4.5 billion views. And tingnan niyo kung yung next post niya is hindi related kay Punch, hindi siya viral. Oh, sino 'to, 'di ba? Hindi siya viral. So 5, 32, 83K. Pero 'pag si Punch, ayan, 87K. O 'pag si Punch, 1M, 4.1, dito 93K, 91K. Hindi si Punch, eh, 106K, 108K. So makikita niyo 'pag billion agad lumabas yan, malamang kay Punch na yung post na yan. 108K, 11K, 114K, hold on, last na lang. 123K, 115K, 80, 881K. Okay, pwede siya rin yan. Malaki-laki yun. 125K, 139K, last 136K, 127K. Ang dami ah. Yun, 2.8M. So, si Punch yun. Ito kasi yung views, yung reach na inabot ng virality. So, yes, confirm yung coin na yun. Ngayon, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, February 5 up to, ayan, February 5, nag-viral yung post. Malamang nakita niyo na yun sa FYP niyo, yung iba sa inyo. And dito sa coin na 'to, from February 5 to, ayan, February 5 to February 14, you have the option to look sa potential coin, okey? Paano nangyari yun? Um, yung post na yun, wait lang, balik tayo ulit sa Twitter para ma-gets niyo. Itong post na 'to, February 5, 3 PM, okey, 3 PM. Gusto ko lang malaman niyo na ginawa yung coin February 5, 12, 13, 14, 4 PM, okey? 4 PM yan, 12, 13, 14, 15, 16, okey. Yung first post na yan sa official post ng yung first official post ng Japan's Ichikawa City Zoo about kay Punch is February 5 for 3 PM. Yung coin ginawa ng February 5, 4 PM. And eto yung nangyari sa coin. So, sa area na 'to makikita mo na meron kang February 5 to February 14, 8 days na makita mo yung virality na yon or makita mo yung potential na gumana yung coin na yon or yun nga yung purpose ng video na 'to, makita niyo and makapasok kayo early sa potential coin na katulad nito. So, makikita niyo dito kung gaano na kalaki yung itinaas ng, Pudge na coin. So, by the way, this is not a call, this is not an alpha, um, a meme coin or alpha call na di niyo bumili like Sachi or what. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-research mag-isa para hindi kayo aasa sa akin. And wala naman ako every time para sabihin sa inyo kung ano yung potential coin. Gusto ko gawin niyo yung sarili niyong research para 'pag kayo nakahanap, puwede yung kayo mag-invest at your own risk, okay? Kaya do your own research, trade at your own risk or invest at your own risk because this is not financial advice. Yung tinuturo ko dito is para lang malaman niyo paano kayo maka-early and paano kayo maka-research. So, coach ano naman, mangyayari kung nakita ko 'to, yung 8 days na abutan ko, ano mangyayari?
Ang mangyayari lang dun, if you invested, pwede mo siyang i-calculate based sa taas ng market niya ngayon and makita mo yung potential profit na pwede mong kitain. So, let's say you allotted, um, realistic tayo, kahit sabihin natin $5 to $10, okay? You bought here, $5 to $10. So, sige, calculate natin. Wag na, basta bumili ka diyan ng $10 na. Bumili ka lang ng Punch coin, equivalent ng $10. Ngayon, this is the value reach hanggang taas or kahit hanggang dito lang. Sukatin mo lang 'yan kung saan ka bumili at kung saan yung tinaas niya, okey? Ayan, medyo ginit na ako na, hindi ko na kinuha yung pinakadulo. Merong 6,212. That is percentage. Yan yung tinaas ng Punch na coin, 6,212. So imagine, uh, calculator, 10 times 6,212%, okey? Ito yung kikitain mo dun, $621 times mo lang sa current value niya 57. Ito na yung kinita nung 500 mo, kasi 6,212%. Tama ba ako? Ulit, 10 times 6,212% equals 100. Okey, yan nga. So, dito ka palang bumili nun. What if diyan ka bumili sa pinakailalim? Wait, hindi ako nadulas. Okey? Kanina, dito ko kinuha yung sa gitna, pero yung $10 mo umabot na siya ng $621. Pero ngayon makikita mo kung sa bottom ka nakabili or medyo bottom lang dun sa 8 days na yun, $10 times mo siya sa 27,000% yan. Ayan o, malinaw. From this align to the previous high, 27,000%. So, calculate natin, 27, sarado na lang natin 27,000% equals $2,700. Okay, type mo sa current value niya, 57. Ano ba tong mouse ko? Lolo ko. Ayan, 153K. Okay? Too good to be true ba 'pag ganito sa crypto? Hindi. Ito talaga yung potential 'pag meme coin trader ka. Kaya nga sinasabi 'pag meme coin para ka lang nagga-gamble. Nagga-gamble ka 'pag bili ka lang ng bili ng mga listed na coin diyan ng hindi mo naman alam or yung research mo. So, etong 153K na 'to or sa 50K sabihin natin yung $10 mo naging 50K or 100K, who knows kung kaya mong i-hold 'to. Baka nga abutin lang yung $10 mo lang 1K i-take profit mo na, eh, or baka abutin lang yan ng 10K kuhain mo na. It takes golden hands tuloy, diamond hands para maka-reach dito sa 153K. And eto 'pag na-list 'to sa Binance or sa mga exchanger, malabo na makakuha ka ng 153K kasi pa-follow 'to ng millions, okey? And currently yung market cap niya is 28.7 million lang. So, na-gets niyo kung paano naglalaro sa degen. Hindi 'to problem kung makapasok ka or hindi. Ang problem dito, kaya mo ba i-hold and makita mo na yung $10 mo nasa 153K valuation na. Tas hindi mo kukunin kasi nga nag-aantay ka pa ng mas mataas. So yun yung labanan, hindi yung makapasok ka dito. Kasi ito makapasok ka dito, ayan, binigyan ko na kayo ng magandang research kung paano kayo maghahanap ng potential point and makapasok early. So ayan, Alien Jack, Aliens, dadami yan. Ito bago pa lang 'to. Oh, bago pala yan. Yan yung mga risky na pag-pump, bagsak agad. Yan yung mga kailangan niyong aralin. Kung safe ba to invest or lack of research ba kayo nangyayari.
So again, this is Crypto Champ Trader. For sure may natutunan ka. Do your own research. This is not financial advice. Very risky to, yung meme coin trading. Kaya kung ako sa'yo, mag-aral ka ng maigi kung paano ka pwesto dito ng maganda. Okay? Again, 'pag ito na-list sa Binance or sa any exchanger, paldo talaga yung naka-invest dito sa ilalim, okay? Kasi ang value na yan, magsisimula yan sa $1, papalo yan ng gano'n or $18. So, kanina minention ko si Peanut, asan siya dito? Sino ba si Peanut? Parang nag-iba na yung ano niya, yung picture niya. Wait lang. Kailangan ko makita yung proper picture ni Peanut. Nasa may sombrero. O siya nga yan. Matagal na nag-e-exist na si Peanut. Pupunta na tayo sa ay wala na. Wala ng month yun, weeks. So ito ba siya? Ah, 2.5 siya ba yun? 2.5 yung na-reach niya, so yan yung pinaka-high niya. Pero tingnan natin kung saan siya galing. Galing siya sa, yung value niya, galing lang sa 0.01753. Yan yung value niya, starting. And ngayon bumalik na ulit si Peanut dyan. Okay, si Mudeng. Okay, si Mudeng pumalo ng ah, 0.7 pero yung value niya dati 0.004457. So yung tinaas niya from bottom to high 29,000. Balik tayo kay Pinot. High. Ito naman almost 35,000. So ganun lang 'no. Hindi niyo kailangan i-hold 'to hanggang umabot ng billion yung dito sa, right side. Dito pa lang sa pump na 'to makakakuha ka na ng enough or profit para sa'yo. Okay? Kasi bullish na 'yan 'pag tinignan mo sa, lower time frame. Yung bumabagsak na yun siyempre kasi bear market ngayon, bagsak sa BTC, kaya bumabagsak lahat. Okay, daldal ka na. So yun lang, I hope may nakuha kayong magandang information and kung sa tingin niyo gem yun, comment niyo diyan sa baba and gawan natin ng content. Let's go! Bye-bye, see you ulit sa next video.